Pera o pamilya? Isang pirma sa insurance policy ang kapalit ng buhay ng sarili mong asawa at anak. Habang nagpapakapagod si Eva sa pagtitinda, ang asawa niyang si Elpidio at biyenang si Escolastica ay nagpapakasasana sa plano ng kamatayan. Mamatay ka na para makuha namin ang milyon, bulong ng kadiliman. Ngunit ang isang ina, hindi basta-basta susuko. Handa ka na bang makita ang pagbangon ng isang inakalang bangkay? Sino ang tunay na magbabayad sa huli? Tapusin na natin ito, Elpidio. Huwag kang maging mahina. Isang pirma lang sa insurance policy na yan at lahat ng utang natin sa labas mawawala na parang bula. Isang aksidente lang naman ang kailangan at ang perang makukuha natin ang magiging bagong simula natin. Ang boses ni Aling Escolastica ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa siwang ng pintuan, diretsong sumaksak sa pandinig ni Eva. Walang pag-aalinlangan, walang bakas ng konsensya. Ang biyena na akala niya ay kakampi niya sa bawat paghihirap. Ang babaeng buong galang niyang tinatawag na inay ay nakaupo sa sala. Tahimik, ngunit may mabigat na balak na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pero Nay, buntis si Eva. Anak ko ang dinadala niya. Mahina, ngunit nanginginig na sagot ni Elpidio. Hindi yun boses ng matibay na pagtatanggol, kundi ng isang lalaking unti-unting nalulunod sa sariling pagdududa at kahinaan. Anak? Malamig na tugon ng matanda, may halong pangunmutya. Elpidio, huwag kang magpadala sa emosyon. Harapin mo ang realidad. Hindi sapat ang damdamin para mabuhay. Kailangan mong piliin kung ano ang makakabuti sa kinabukasan mo. Sa mga salitang iyon, hindi man tuwirang sinabi, malinaw ang bigat ng impluwensya. Isang desisyong maaaring sumira sa isang buhay at sa isang pamilyang pilit pang kumakapit. Sa hirap ng buhay natin ngayon, magiging pabigat lang ang batang yan. At si Eva, isang hamak na tindera lang siya sa kalsada. Mas mapapakinabangan natin ang pera kaysa sa kanya. Isipin mo ang buhay na naghihintay sa atin kapag wala na ang lahat ng pasakit na ito. Sa likod ng manipis na dingding ng kanilang maliit na kusina sa Cavite, napatigil si Eva. Hawak niya ang isang lumang sandok, dahan-dahang hinahalo ang arroz caldo na espesyal niyang niluto para sa hapunan. Hanina pa siya, nakatayo sa harap ng mainit na kalan, tinitiis ang pamamanas ng kanyang mga paa at ang bigat ng 6 na buwang tiyan dahil gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa. Ipinagpalit niya ang huling ilang daang piso mula sa kanyang kinita sa pagtitinda para lamang makabili ng sariwang manok at luya. Umaasa siyang sa gitna ng pagod ni Elpidio sa trabaho bilang insurance broker, ang mainit na sabaw na ito ang magbibigay ng kaunting ginhawa. Ngunit ang init ng sabaw ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito tumama sa sahig, mabilis niya itong nasalo. Walang tunog, walang bakas. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang tila nag-iingay sa katahimikan ng kusina. Naramdaman ni Eva ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Tuyong-tuyo at mahapdi. Ang kanyang mga kamay na kanina ay abala sa paghiwa ng luya, ngayon ay nanginginig na parang mga dahong natutuyo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahang sipa ng sanggol sa loob. Isang buhay na walang malay sa katotohanang ang sarili nitong ama ay pinag-uusapan na ang presyo ng kanilang libingan. Tumingala si Eva sa kisaming butas-butas. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luhang nagbabadyang bumuhos. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang sugurin ang mag-ina sa kabilang silid at itanong kung anong kasalanan ang nagawa niya para ituring siyang basura. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim para sa isang hiyaw. Ang sakit ay tila isang karayom na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Paulit-ulit,
bawat tibok, bawat segundo. Ang arroz kaldo na nasa kalan ay patuloy na kumukulo, naglalabas ng halimuyak na dati ay simbolo ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay amoy ng isang malupit na kataksilan. Eva, kanina ka pa ba dyan sa kusina? Ang tawag ni Aling Eskolastika ay biglang pumutol sa katahimikan. Narinig ni Eva ang dahan-dahang paglakad ng kanyang binan patungo sa kusina. Bawat hakbang nito sa sahig na kahoy ay tila isang hudyat ng nalalapit na panganib. Mabilis na nagpahid ng luha si Eva gamit ang kanyang duster. Pilit niyang inayos ang kanyang sarili, hinarap ang kalan, at nagpanggap na walang narinig. Pumasok ang biyenan, suot ang kanyang karaniwang maskara, isang mapagkumbabang ngiti at ang kanyang rosaryong lagi nakasabit sa leeg. Nagluluto ka pala, iha. Napakasipag mo talagang manugang. Halika muna rito, uminom ka nitong tubig na may lemon. Mabuti ito sa kondisyon mo. Wika ni Eskolastika habang iniaabot ang isang basong tubig na tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Tiningnan ni Eva ang baso. Tiningnan niya ang mukha ng binan na tila isang anghel. Ngunit sa loob ay puno ng uod. Tumingin din siya sa pintuan kung saan nakatayo si Elpidio. Na hindi makatingin ng diretso sa kanya, ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Sa sandaling iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Eva. Mas masakit pa sa anumang sampal. Paano naging lason ang pag-ibig na akala ko ay aking tahanan? At hanggang kailan ko kayang panatilihing buo ang aking sarili para sa anak na wala pang kalaban-laban sa mundong ito? Dahan-dahang itinaas ni Eva ang kanyang kamay upang tanggapin ang baso, habang ang lamig ng thaktin ay tila nararamdaman na niya bago pa man ito dumampi sa kanyang mga labi. Inumin mo na, iha. Huwag mong hayaang mauhaw ang apo ko. Alam mo namang masilan ang pagbubuntis mo. Kailangan mo ng bitamina. Ang boses ni Aling Eskolastika ay puno ng tamis. Ngunit para kay Eva, bawat salita nito ay tila patak ng asido sa kanyang balat. Ang basong hawak niya ay nanginginig. Ang malamig na tubig na may lemon ay tila kumukulo sa kanyang paningin. Tumingin siya kay Elpidio, ang kanyang asawa, na abala sa pag-aayos ng kanyang gamit sa trabaho. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Walang babala, walang pagpigil. Ang katahimikan ni Elpidio ay ang kumpirmasyon na ang pag-ibig na ipinangako nito sa harap ng altar ay naging abona. Salamat po, inay. Ang bait niyo po talaga sa akin. Pilit nang ngumiti si Eva kahit ang kanyang mga labi ay tila naninigas sa takot. Ramdam ni Eva ang titig ng biyenan, tila isang lawin na naghihintay sa kanyang biktima na tuluyang bumagsak. Sa sandaling yon, ang kumukulong arroz kaldo sa kalan ay biglang umapaw. Ang puting bula ng sabaw ay dumanas sa gilid ng mainit na palayok at lumika ng isang mahinang usok habang tumatama sa apoy. Ay, ang niluluto ko! Bulalas ni Eva. Ginamit niya ang pagkakataong yon upang mabilis na tumalikod. Sa gitna ng usok at ingay ng kumukulong sabaw, mabilis niyang ibinuhos ang tubig na may lemon sa kanalang lababo. Kasabay ng pagbuhos niya ng mainit na tubig mula sa takure upang mawala agad ang anumang bakas ng likido. Pagharap niya muli, ang baso ay tila wala ng laman. Tanging ang isang hiwa ng lemon na lang ang natira sa ilalim. Ang bilis mo namang uminom, iha. Uhaw na uhaw ka yata. Wika ni Eskolastika. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Opo, inay. Bigla po kasing sumakit ang lalamunan ko sa usok ng niluluto ko. Sagot ni Eva habang hinahawakan ang kanyang leeg. Pilit na itinatago ang kaba. Dumating ang oras ng hapunan na tila isang martir na naglalakad patungo sa bitayan. Nakaupo si Eva sa harap ng hapag. Ang bango ng luya at manok mula sa arroz kaldo ay hindi na nakakagana. Bawat subo niya ay tila may kasamang tinik. Ang tanging naririnig sa loob ng maliit na silid
ay ang dahan-dahang pagtama ng mga kutsara sa mga mangkok na porselana. Elpidio, kumusta ang trabaho mo sa insurance? Mukhang pagod na pagod ka. Panimula ni Escolastica habang dahan-dahang ngumunguya. Maayos naman po, Nay. May mga bagong kliyente lang na kailangang asikasuhin ang mga papeles ngayong linggo. Sagot ni Elpidio nang hindi tumitingin kay Eva. Mabuti yon. Siguraduhin mong plansado ang lahat ng dokumento. Mahirap na kung magkaroon ng aberya sa huli. Makahulugang dagdag ng matanda. Naramdaman ni Eva ang isang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Mas malakas kaysa sa dati. Tila sinasabi ng kanyang anak na huwag siyang mawawala ng loob. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoong ginagawa ng matandang babaeng ito sa kanya. Nang malalim na ang gabi at ang buong Cavite ay nababalot na ng katahimikan, dahan-dahang bumangon si Eva mula sa higaan. Tinitigan niya ang natutulog na si Elpidio. Ang lalaking ito, na dati ay una niya sa hirap, ngayon ay isa ng estranghero na kasabwat sa kanyang kamatayan. Maingat siyang lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay tila isang napakalakas na ingay sa kanyang pandinig, kahit na ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pagaspas ng electric fan sa sala. Nagpunta siya sa maliit na altar ni Aling Escolastica. Doon, sa gitna ng mga rebulto ng mga santo at ang amoy ng natutuyong bulaklak, ay ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ang kahon kung saan itinatago ng biyenan ang kanyang mga rosaryo. Dahan-dahang itinaas ni Eva ang takip ng kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka biglang magising ang matanda. Sa ilalim ng mga butil ng rosaryo, nakakita siya ng isang maliit na botelya ng gamot na walang label. Sa loob nito ay may puting pulbos na tila asukal. Ngunit alam ni Eva na hindi ito pampatamis. Ito ang dahilan kung bakit siya nahihilo, kung bakit ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Habang hawak ang botelya, narinig ni Eva ang marahang pagpihit ng doorknob ng silid ni Aling Escolastica. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang haton ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Mabilis niya ibinalik ang botelya at isinara ang kahon. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang maliit na rebulto sa gilid ng altar ang bahagyang gumalaw at lumika ng isang mahinang pagtunog sa ibabaw ng lamesa. Sino yan? Ang malamig at matalas na boses ni Aling Escolastica ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil ang hininga ni Eva. Nakatayo siya sa dilim. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, habang ang anino ng kanyang biyenan ay dahan-dahang lumalapit mula sa pasilyo. Anong ginagawa mo rito sa altar ko sa ganitong oras, Eva? Hindi ba't dapat ay nagpapahinga ka na para sa kapakanan ng apo ko? Ang malamig na boses ni Aling Escolastica ay tila isang matalas na kuko na kumalmot sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang dambuhala sa ilalim ng malamlam na ilaw ng maliit na bombilya. Mabilis na ibinalik ni Eva ang kanyang kamay sa mga butil ng rosaryo. Naramdaman niya ang lamig ng bawat butil sa kanyang nanginginig na mga daliri. Inay, bigla lang po akong kinabahan para sa anak ko. Gusto ko lang pong humingi ng proteksyon sa Panginoon. Sagot ni Eva. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa takot. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Lumapit siya kay Eva. Ang dahan-dahang pagtama ng kanyang mga tsinela sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Hinawakan ni Escolastica ang balikat ni Eva. Ang kanyang mga daliri ay tila mga bakal na nakabaon sa balat ng manugang. Mabuti yan, Iha. Magdasal ka. Dahil sa mundong ito, tanging ang mga marunong sumunod at may malinis na kalooban ang pinagpapala. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makakasira sa tiwala namin sa iyo. Nang makaalis ang biyenan, naiwan si Eva na tila isang estatwa sa harap ng altar.
Ang bawat salita ni Escolastica ay puno ng babala. Alam ng matanda o marahil ay nagdududa na ito. Kinaumagahan, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa palengke ng Cavite, naglakad si Eva ng mabilis, pilit na iniiwasan ang titig ng mga kapitbahay. Nagpunta siya sa isang maliit na karinderya sa dulo ng kalsada kung saan naghihintay ang kanyang kaibigang si Estong, isang pulis na lumaki kasabay niya sa hirap. Eva, bakit ganyan ang itsura mo? Namumutla ka at tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Bungad ni Estong habang iniaabot ang isang basong tubig sa kaibigan. Hindi na nakapagtago si Eva. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tindera sa labas, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang insurance, ang usapan ni na Elpidio at Escolastica, at ang puting pulbos sa altar. Naging seryoso ang mukha ni Estong. Inilapit niya ang kanyang upuan kay Eva. Makinig kang mabuti, Eva. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito sa pamilya Valdez. Bago ka pa naging asawa ni Elpidio, may nauna na sa iyo, si Dalia. Tila, tumigil ang pang-ikot ng mundo para kay Eva. Dalia, ang sabi ni Elpidio ay namatay siya sa aksidente sa sasakyan. Iyon ang opisyal na report. Pero marami kaming duda noon. Pabulong na sabi ni Estong. Namatay si Dalia dahil sa komplikasyon sa tiyan. Ilang araw matapos silang kumuha ng insurance policy. Pero dahil wala kaming sapat na ebidensya at mabilis na naasikaso ng pamilya ang lahat, nalibing ang katotohanan kasama niya. Eva, hindi ka lang asawa para sa kanila. Isa kang puhunan para sa kanilang sakim na mga plano. Naramdaman ni Eva ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangakong proprotektahan siya, ay isang paulit-ulit na mamamatay tao sa ilalim ng kontrol ng kanyang ina. Ang kanyang tahanan ay hindi pala isang silungan, kundi isang katayan na naghihintay lamang ng tamang oras. Anong gagawin ko, Estong? Hindi ko kayang iwan ang lahat. Wala akong pera. Wala akong mapupuntahan na ligtas para sa anak ko. Umiiyak na sabi ni Eva. Kinuha ni Estong ang isang maliit na hair clip na kulay itim mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa. Ito ay may nakatagong recorder. Gamitin mo ito, Eva. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na magpapahalata sa kanila. Kumilos ka na, parang wala kang alam. Hayaan mong sila mismo ang magbigay ng ebidensya laban sa sarili nila. Habang hawak ni Eva ang maliit na piraso ng plastik, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang huling pagkakataon para sa kanila ng kanyang anak. Ngunit pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Elpidio sa pintuan. Ang mukha nito ay madilim at may hawak itong isang makapal na sobre. Saan ka galing, Eva? Bakit kailangan mo pang makipagkita sa pulis na iyon? Ang tanong ni Elpidio. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpabagsak sa pag-asa ni Eva. Bakit kailangan dyan ka pa magpunta sa pulis na yan, Eva? Hindi mo ba alam na bawat kilos mo ay pinagmamasdan ng mga kapitbahay? Gusto mo ba kaming mapahiya? Ang boses ni Elpidio ay tila isang latigo na humahampas sa pandinig ni Eva. Nakatayo ang asawa niya sa gitna ng sala. Ang makapal na sobreng hawak nito ay tila isang mabigat na pasanin. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay balot ng pot at pagdududa. Napahawak si Eva sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kahoy upang hindi siya matumba. Naramdaman niya ang maliit na hair clip sa kanyang buhok, ang recorder na ibinigay ni Estong. Elpidio, nagkataon lang na nagkita kami ni Estong sa palengke. Alam mo namang kababata ko siya. Huwag mong bigyan ng mali siya ang lahat. Mahinang sagot ni Eva, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit ang kanyang tuhod ay nanginginig na sa takot. Biglang lumapit si Elpidio. Ang amoy ng sigarilyo at pawis nito ay bumalot sa paligid ni Eva.
Wala akong pakialam sa kababata mo. Ang mahalaga ay ang pamilyang ito. Isipin mo ang anak natin, Eva. Hirap na ako sa trabaho. Tinitiis ko ang lahat para sa inyo. Tapos, ganyan pa ang igaganti mo? Inilapag ni Elpidio ang sobre sa ibabaw ng mesa. Mula sa loob nito ay inilabas niya ang ilang pahina ng dokumento. Ito, pirmahan mo ito. Isang insurance policy ito para sa ating dalawa. Gusto ko lang na nakakasiguro tayo sa kinabukasan ng anak natin kung sakaling may mangyaring masama sa atin. Para ito sa inyo, Eva. Mahal kita, kaya ginagawa ko ito. Naramdaman ni Eva ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Mahal kita. Ang mga salitang dati ay nagpapataba ng kanyang puso. Ngayon ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Tumingin siya sa mga dokumento. Nakita niya ang malaking halaga ng insurance. Ang pangalan niya bilang biktima at si Elpidio bilang tanging tagapagmana. Pero Elpidio, kakakuha lang natin ng insurance noong nakaraang taon. Bakit kailangan pa ng bago? At bakit ganito kalaki ang halaga? Tanong ni Eva, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Dito na lumabas ang tunay na galing ni Elpidio sa pagmamanipula. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Eva. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, tila isang mapagkalinga at mapagmahal na asawa. Iha, alam mo namang delikado ang mundo ngayon. Ayaw ko lang na mahirapan ka at ang anak natin kapag nawala ako. O kung sakaling ikaw ang mauna, kailangang may pambuhay ako sa anak natin. Huwag kang maging makasarili, Eva. Para sa bata ito. Ang bawat salita ni Elpidio ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Eva. Nararamdaman niya ang sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tila isang babala na huwag siyang magpapaloko. Ngunit sa harap ni Elpidio, kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maglaro ayon sa kanilang mga patakaran. Sige, pirpirmahan ko. Kung yan ang gusto mo. Sabi ni Eva sa gitna ng kanyang paghikbi. Kinuha niya ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na ibinibigay niya sa kamatayan. Habang nagsusulat siya, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto sa likuran. Si Aling Escolastica ay nakatayo doon, nanonood ng may isang matagumpay ng ngiti sa kanyang labi. Nang matapos ang pagpirma, niyakap ni Elpidio si Eva. Isang yakap na dati ay mainit at ligtas, ngunit ngayon ay tila isang pagkakalubog sa isang madilim at malamig na hukay. Mabuti naman, mahal ko. Ngayon, makakapagpahinga ka na ng payapa. Bulong ni Elpidio sa kanyang tainga. Nang mag-isa na lang si Eva sa silid, mabilis niyang kinuha ang recorder mula sa kanyang buhok. Naka-record ang lahat. Ang bawat pagbabanta, ang bawat salita ng panlilinlang ni Elpidio, at ang presensya ng kanyang biyenan. Ngunit habang tinitingnan niya ang recorder, napansin niyang may isang maliit na pulang ilaw na hindi tumitigil sa pagkurap. Isang senyales na baka hindi lamang siya ang may itinatagong sikreto sa loob ng kwartong iyon. Paano kung ang recorder na ibinigay ni Estong ay hindi lamang pakinig? At paano kung ang bawat hakbang niya ay alam na rin ng kanyang mga kaaway bago pa man niya ito gawin? Isang pirma para sa isang kabaong. Yan ang ginawa mo, Eva. Ang tinig sa loob ng isipan ni Eva ay tila isang sumbat na hindi niya matakasan. Nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa lumang salamin ng banyo. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang balat na dati ay may kulay ng kalusugan. Ngayon ay tila papel na unti-unting naninilaw. Hawak niya ang gilid ng lababo ng mahigpit. Hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabilis, takot, at punong-puno ng pighati. Sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni na Elpidio va Aling Escolastica.
Hindi nga kailangang marinig ang bawat salita para malaman na ang kanyang oras ay dahan-dahan ng inuubos ng mga taong itinuring niyang pamilya. Kailangang mas mabilis ang epekto, Elpidio. Habang tumatagal, mas nagiging maingat ang babaeng yan. Ang malamig na boses ng kanyang biyenan ay dumaan sa siwang ng pinto. Nang hapong iyon, sa ilalim ng dahilan na magpapacheck up sa kanyang pabubuntis, nagawa ni Ivan na makalabas ng bahay. Ngunit hindi siya pumunta sa regular na ospital. Sa tulong ni Estong, dinala siya sa isang maliit at tago na klinika ni Doktora Elvira Santos, isang matandang doktor na may malalim na malasakit sa mga biktima ng pang-aabuso. Eva, hindi sapat ang tumakas ka lang. Seryosong sabi ni Doktora Elvira habang tinitingnan ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo ni Eva. Ang taktin ay nasa sistema mo na. At kung lalayo ka lang ng walang katiyakan, hahanapin ka nila. Hindi ka nila tatantanan hanggat hindi nila nakukuha ang perang iyon. Ang mga taong ganid ay hindi tumitigil sa kalahati. Naramdaman ni Eva ang lamig ng hangin mula sa aircon ng klinika. Anong dapat kong gawin, Dok? Ang anak ko, ayaw kong lumaki siya sa kalsada o mamatay bago pa man makita ang mundo. Inilapit ni Doktora Elvira ang isang maliit na vial ng gamot sa harap ni Eva. Ang likido sa loob ng maliit na bote ay malinaw, halos parang tubig. Payapa sa itsura, ngunit may dalang mabigat na pasya. May paraan para maglaho ka sa paningin nila? Kahit sandali lang. Bulong ng matanda. Isang tulong na magpapahina sa iyong katawan na para bang nawalan ka ng malay. Sapat na yon para makaalis ka sa lugar na yon at makaiwas sa mga taong gustong kontrolin ang buhay mo. Napahawak si Eva sa kanyang tiyan, dama ang mahinang pintig ng buhay sa loob niya. Paano ang anak ko? Hindi ba siya maaapektuhan? Nanginginig niyang tanong. Tumingin ang matanda sa kanya, bakas ang pag-aalinlangan. Yan ang kinatatakutan ko, Eva. Kaya hindi ito basta desisyon. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti. May tamang panahon at paraan kung pipiliin mo man ang landas na ito. Sa katahimikan ng sandaling yon, hindi na lamang pagtakas ang pinag-uusapan, kundi ang bigat ng isang ina na kailangang pumili sa pagitan ng panganib at pag-asa. Ito ay isang sugal. Pero kung mananatili ka sa bahay na yon, pareho kayo mawawala ng anak mo. Paliwanag ng doktor. Ang boses nito ay puno ng katotohanang mahirap tanggapin. Bumalik si Eva sa bahay nang may dalang panibagong takot, ngunit may kasama ng determinasyon. Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Aling Eskolastika na naghihintay. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas. Iha, kumusta ang check-up? Mukhang pagod na pagod ka. Heto, ubusin mo itong sopas na niluto ko para lumakas ka. Sabi ng matanda. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga matang tila butas ng libingan. Tumingin si Eva sa sopas. Pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Alam niyang simula na ito ng huling yugto ng kanilang laro. Salamat po, Inay. Napakabuti niyo po talagang biyenan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Habang dahan-dahang itinataas ni Eva ang kutsara, nakita niya sa gilid ng kanyang mata si Elpidio na nakasilip mula sa pintuan ng kanilang silid. Ang kanyang asawa ay mabilis na umiiwas ng tingin. Tila hindi kayang harapin ang katotohanang ang bawat higop ni Eva ay isang hakbang palapit sa kamatayan. Ngunit bago pa man dumampi ang sabaw sa kanyang mga labi, biglang binitawan ni Aling Eskolastika ang isang balita na nagpabagsak sa mundo ni Eva. Nga pala, Eva. Napag-isipan naming mag-asawa na kumuha ng isang caregiver para sa'yo. Mula bukas, hindi ka na pwedeng lumabas ng bahay ng mag-isa, para na rin sa kaligtasan niyo ng bata. Napatigil ang kamay ni Eva. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan.
Ang huling pintuan para sa kanyang kalayaan ay dahan-dahan ng isinasara. Paano niya isasagawa ang plano ni Doktora Elvira kung ang bawat galaw niya ay babantayan na ng isang taong binayaran upang siguraduhin ang kanyang pagpanaw? Ang bahay na ito ay hindi na tahanan, kundi isang kulungan na may amoy ng kandila at sampaguita. Ang kaisipang ito ay paulit-ulit na humahapdi sa isipan ni Eva habang nakatingin siya sa labas ng bintana. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Cavite ay nagbibigay ng kulay kahel sa langit, tila isang babala ng paparating na kadiliman. Sa sala, naririnig niya ang boses ni Aling Tessie, ang caregiver na kinuha ni Escolastica. Ang boses nito ay matigas, walang emosyon, at bawat kilos nito ay tila isang bantay sa loob ng bilangguan. Kain na, Eva. Huwag mong paghintayin ng grasya. Ang tawag ni Aling Escolastica mula sa hapagkainan. Ito na ang pagkakataon. Alam ni Eva na ito na ang gabi. Sa loob ng kanyang bulsa, ramdam niya ang maliit na vial na ibinigay ni Doktora Elvira. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa mesa. Ang bawat hakbang ay parang papalapit sa isang desisyong hindi na niya maibabalik. Naroon na si Elpidio, tahimik na nakaupo. Hindi man lang siya nito matingnan sa mata. Ang tingin nito'y nakapako lamang sa platong nasa harap, tila iniiwasan ang bigat ng sandaling iyon. Sa gitna ng mesa ay ang paboritong arroz caldo ni Eva. Dati, ang amoy ng luya ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa at init. Ngunit na yung gabi, may kakaiba. Isang lamig na hindi maipaliwanag na tila may nakatagong lihim sa bawat singaw ng sabaw. Umupo si Eva. Marahang hinawakan ng kutsara. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon. Ramdam niya sa katahimikan, sa pag-iwas ng tingin ni Elpidio, na may mabigat na katotohanang hindi sinasabi. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi lamang katawan niya ang nasa pang-anib, kundi ang tiwala, ang pagmamahal, at ang pamilyang minsan niyang pinaniwala ang ligtas. Pinagpuyatan ko itong lutuin para sa iyo, Iha. Gusto kong mabusog ka bago ka matulog. Wika ni Escolastica habang dahan-dahang nagsasalin ng sabaw sa mangkok ni Eva. Ang mga mata ng matanda ay nadniningning sa ilalim ng ilaw, tila isang demonyong nagtatago sa likod ng mukha ng isang lola. Naramdaman ni Eva ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. "Patawad, anak," bulong niya sa kanyang puso. "Patawad kung kailangan nating dumaan sa dilim para makita ang liwanag." Ginamit ni Eva ang pagkakataon nang tumayo si Aling Tessie upang kumuha ng tubig. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, inilabas niya ang vial at ibinuhos ang malinaw na likido sa kanyang sariling baso ng tubig. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsara at dahan-dahang humigop ng sabaw na ibinigay ng binan. Bawat lunok ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang taksin mula sa sabaw at ang gamot ni Doktora Elvira ay nagsimula ng mag-agawan sa loob ng kanyang katawan. Masarap ba, Eva? Tanong ni Elpidio, ang kanyang boses ay malamig at tila nang gagaling sa malayo. Masarap. Napakasarap, sagot ni Eva. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Ang mukha ni Escolastica ay tila dahan-dahang nagbabago, nadiging isang malabong anino. Ang tunog ng electric fan sa dingding ay tila naging isang napakalakas na ugong sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Eva ang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabagal, mabagal, hanggang sa tila bawat tibok ay may pagitan ng ilang siglo. Ang kanyang kamay na hawak ang kutsara ay biglang nanghina. Narinig ang mahinang pagtama ng metal na kutsara sa sahig na semento. Hindi ito isang malakas na tunog, ngunit sa katahimikan ng hapagkainan, tila ito ay isang hudyat ng kamatayan.
Eva? Eva, ano nangyayari sa'yo? Ang boses ni Elpidio ay may halong gulat, ngunit walang tunay na takot. Sinubukan ni Eva na magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay tila yelo na naninigas. Nakita niya ang pagtayo ni Aling Eskolastika. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng awa, kundi isang malupit na tagumpay. Ang huling nakita ni Eva bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang kanyang biyenan na dahan-dahang lumalapit sa kanya, habang ang bawat hininga niya ay tila huling paalam sa mundong ito. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak mula sa upuan, patungo sa malamig na sahig. Ang kanyang diwa ay unti-unting nilalamon ng kadiliman, habang ang tunog ng pag-iyak ni Elpidio, isang pekeng pag-iyak para sa mga kapitbahay, ang huling bagay na kanyang narinig. Ang malamig na semento ng kusina ang huling lunduyan ng katawan ni Eva. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila isang lantang bulaklak na nalagas, ang babaeng dati ay puno ng pangarap. Ang bawat hininga niya ay dahan-dahang kinuha ng gamot ni Doktora Elvira, hanggang sa ang kanyang dibdib ay hindi na gumagalaw. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa buong bahay, bago ito binuwag ng isang malakas at mapagkunwaring hiyaw. Eva! Diyos ko! Ang manugang ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang boses ni Aling Eskolastika ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada ng kanilang barangay. Mabilis na nagbukasan ang mga ilaw sa mga katabing bahay. Narinig ang mabilis na pagtakbo ng mga kapitbahay, ang kalansing ng mga tsinelas sa kalsada, at ang mga bulungan ng pag-aalala. Pumasok si Aling Nena, ang mabait na kapitbahay, at nakita ang eksena. Si Elpidio na nakaluhod sa tabi ng asawa, hawak ang malamig na kamay ni Eva, habang ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha. Anong nangyari, Elpidio? Kanina lang ay nakita ko pa siyang nagtitinda. Tanong ni Aling Nena, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang natumba habang kumakain. Sagot ni Elpidio. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Walang buhay, ngunit puno ng pag-arte. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang ambulansya na kanina pa nakaabang sa kanto. Isang ambulansyang lulan si Doktora Elvira at si Estong na nakasuot ng uniporme ng pulis. Mabilis nilang itinulak ang stretcher patungo sa kusina. Hinawakan ni Doktora Elvira ang leeg ni Eva, tila hinahanap ang pulso na alam niyang sadyang pinabagal ng kemikal. Wala na siyang pulso. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Deklarasyon ni Doktora Elvira. Ang kanyang muka ay seryoso. Tila isang propesyonal na doktor na ginagawa ang lahat. Ngunit sa loob ay nagdarasal na sana ay gumana ang plano. Isinakay si Eva sa ambulansya. Gustong sumama ni Elpidio, ngunit hinarangan siya ni Estong. Uwag na muna, Elpidio. Kailangan mong asikasuhin ang mga papeles dito sa bahay. Kami na ang bahala sa kanya. Tutulungan ka namin sa lalong madaling panahon. Nang makaalis ang ambulansya at tuluyan ng magsara ang pinto nito, naiwan ang mag-inang Valdez sa loob ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay ay dahan-dahan na ring bumalik sa kanilang mga tahanan, bit-bit ang balita ng trahedya. Pagkasara ng pinto, ang iyak ni Eskolastika ay biglang huminto. Pinunasan niya ang kanyang mga mata nang walang bakas ng lungkot. Tumingin siya kay Elpidio na ngayon ay nakatayo na at tila nakahinga ng maluwag. Tapos na anak, sa wakas, malaya na tayo sa pasakit na yan. Bulong ni Eskolastika. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason sa dilim. Pero Nay, paano kung malaman nila? Paano ang bata? Tanong ni Elpidio. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Wala nang makakaalam. Deklarado na siyang patay ng doktor. Ang kailangan mo na lang gawin ay pirmahan ang huling dokumento sa insurance bukas.
Isipin mo ang milyon-milyong makukuha natin. Isipin mo ang bagong buhay na naghihintay sa atin. Sagot ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ng anak. Samantala, sa loob ng gumagalaw na ambulansya, dahan-dahang binuksan ni Doktora Elvira ang oxygen mask ni Eva. Inilabas niya ang isang pang-ineksyon at itinurok ito sa braso ni Eva, ang pang-ontra sa gamot na nagpatigil ng kanyang puso. Naramdaman ni Eva ang isang matinding init na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumibok muli, tila isang makina na muling binuhay. Ang kanyang mga pilik mata ay nanginig. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ambulansya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nasaan? Nasaan ako? Mahinang tanong ni Eva. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Ligtas ka na, Eva. Pero para sa buong mundo, patay ka na. Sagot ni Estong habang mahigpit na hawak ang kamay ng kaibigan. Sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng madilim na opisina ng insurance company, isang lalaki ang nakatitig sa computer screen. Isang notification ang lumabas. Ang insurance policy ni Eva Mendoza Valdez ay aktibo na para sa full claim. Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki habang dahan-dahan niyang dinidiyal ang numero ni Elpidio. Hello, Mr. Valdez? May magandang balita ako para sa iyo. Sa wakas, Elpidio. Ang hirap ay may katapusan din. Isipin mo, ilang araw na lang, milyonaryo na tayo. Ang halahak ni Aling Escolastica ay tila isang nakakangilong huni ng gabi sa loob ng kanilang sala. Wala na ang mga luhang ipinakita niya sa mga kapitbahay kanina. Wala na ang peking paghagulhol. Sa halip, isang bote ng mamahaling alak ang nasa ibabaw ng lamesa. Isang bagay na hindi nila mabili noon dahil sa kahirapan na laging idinadaing ng matanda. Inisali ni Elpidio ang alak sa kanyang baso. Ang tunog ng nag-uumpugang bubog ay nagbigay ng isang matinis na nota sa katahimikan ng silid. Nanginghinig pa rin ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline ng tagumpay. Nay, sigurado ba kayong hindi magdududa ang mga pulis? Si Estong parang masyado siyang mabilis kumilos kanina. Huwag kang praning, anak. Sagot ng matanda habang dahan-dahang humihigop ng alak. Ang doktor mismo ang nagsabing patay na siya at sa dokumento, lalabas na komplikasyon sa pagbubuntis ang dahilan. Sino ang mag-aakala na ang isang mapagmahal na biyenang tulad ko ay magagawa iyon? Ang mahalaga ngayon, pirmahan mo na ang claim form bukas na bukas din. Habang nagdiriwang ang mga ganid sa dilim, sa isang maliit at tago na silid sa loob ng klinika ni Doktora Elvira, nakahiga si Eva. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Nakatitig siya sa kisame, habang ang bawat salita ni Elpidio na narecord sa kanyang hairclip ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Doktora Elvira sa kanyang braso. Eva, kailangan mong kumain. Para sa bata. Dok, paano nila nagawa iyon? Ang boses ni Eva ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Ibinigay ko ang lahat. Nagtiis ako sa gutom, sa pagod, sa bulyaw ni inay, para lang maging maayos ang pagsasama namin. Pero ang buhay ko pala ang hinihintay nilang maging pera. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag, sagot ng doktor. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, Eva. Ito ay kinukuha. Sa ngayon, hayaan mo silang magsaya. Hayaan mong isipin nilang nanalo sila. Pumasok si Estong sa silid, ang kanyang mukha ay seryoso. May balita ako. Tumawag na ang insurance agent kay Elpidio. Mukhang mabilis ang proseso dahil may kakilala sila sa loob. Bukas na bukas,
Pupunta si Elpidio sa opisina para sa huling pirma. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Eva. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang taong wala ng takot dahil wala na siyang matatalo pa. Hayaan niyo siyang pumunta. Pero gusto ko, bago siya makapirma, maramdaman niya ang lamig ng libingan na inihanda niya para sa akin. Samantala, bumalik ang katahimikan sa bahay ng mga Valdez. Nakahiga si Elpidio sa kanilang kama. Ang kamang dati ay katabi niya si Eva. Sa gitna ng kanyang kalasingan, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa loob ng silid. Ang dahan-dahang pag-ugoy ng kurtina sa bintana ay tila isang kamay na kumakaway sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid, ngunit walang tao. Tanging ang mahinang pagtama ng kahoy sa dingding ang bumasag sa katahimikan. "Nay, kayo ba yan?" Tawag ni Elpidio. Ang kanyang boses ay tila isang batang natatakot sa dilim. Walang sumagot. Ngunit sa ilalim ng pinto, isang maliit na bagay ang dahan-dahang gumulong papasok sa silid. Isang itim na hair clip, ang clip na suot ni Eva bago siya mamatay. Napatayo si Elpidio. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Paano napunta rito ang clip na yon? Hindi ba't kasama yun ni Eva sa ambulansya? Isang malakas na pagtama ng kamao sa kahoy ng kanilang pintuan sa labas ang biglang yumanig sa buong bahay. Ang bawat pagkatok ay tila isang hatol na nagmumula sa kabilang mundo. "Elpidio! Buksan mo ang pinto!" Ang boses sa labas ay hindi kay Estong, kundi isang boses na tila pamilyar ngunit puno ng kapangyarihan. Nang buksan ni Elpidio ang pinto nang may nanginginig na mga kamay, hindi pulis ang bumungad sa kanya. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo doon, may hawak na isang itim na sobre. "Mr. Valdez, ako ang kinatawa ng National Insurance Commission. May ilang irregularidad kaming nakita sa inyong claim. Kailangan nating mag-usap. Ngayon din." "Mr. Valdez, hindi sapat ang iyong pirma para makuha ang pera. Kailangan muna nating linawin ang aninong bumabalot sa pamilyang ito bago kami maglabas ng kahit isang sentimo." Ang boses ni Attorney Ramos, ang kinatawa ng Insurance Commission, ay tila isang hatol na nagpalamig sa buong silid. Nakaupo siya sa lumang sofa ni na Elpidio. Ang kanyang mga mata ay matalas at hindi kumukurap. Sa ibabaw ng mesa, ang bote ng alak na kanina lang ay simbolo ng tagumpay ni na Elpidio at Escolastica. Ngayon ay tila isang ebidensya ng kanilang kawalan ng galang sa namatay. Anong ibig ninyong sabihin, attorney?" Ang tanong ni Elpidio. Ang kanyang boses ay nanghinig at ang kanyang mga palad ay nagsimulang mamasa ng malamig na pawis. "Malinaw naman po ang nangyari. Namatay ang asawa ko dahil sa panghihina ng katawan sa pagbubuntis. May medical certificate na kami. May mga ulat kaming natanggap tungkol sa pagkamatay ng una mong asawa, si Dahlia." Malamig na dugtong ng abogado. Masyadong nagkakahawig ang mga pangyayari. At ngayon, may isang hindi kilalang tao ang nagpadala sa amin ng isang audio recording. Isang boses na tila nanggagaling sa loob mismo ng bahay na ito. Naramdaman ni Elpidio ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang maliit na hawla. Tumingin siya kay Aling Escolastica na ngayon ay maputla na rin. Ngunit pilit pa ring nagmamatigas. "Attorney, huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Maraming naiingit sa amin sa barangay na ito." Giit ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Nang umalis si Attorney Ramos, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas mabigat kaysa sa dati. Hindi na sila makapagsalita. Ang takot ay tila isang usok na dahan-dahang lumalason sa bawat hininga nila. "Nay, baka alam na nila. Baka buhay si Eva." Bulong ni Elpidio habang nakatitig sa itim na hairclip na kanina pa nakapatong sa mesa. "Tumahimik ka. Patay na siya. Nakita natin siyang bumagsak.
Nakita natin isinakay siya sa ambulansya. Bulyaw ni Escolastica, ngunit ang kanyang sariling boses ay may halong pag-aalinlangan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng kabinet. Ang tunog nito ay bumasag sa katahimikan, tila isang sigaw sa gitna ng gabi. Nang inginig na kinuha ni Elpidio ang handset. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng isang mahina at regular na tibok ng puso ang naririnig. Lubdub. 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 Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang bumulong, isang boses na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Elpidio, bakit mo ako iniwan sa dilim? Malamig dito, Elpidio. Pinitawan ni Elpidio ang teleponyo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Nay! Si Eva! Si Eva ang tumatawag! Lasing ka lang, Elpidio. Magpahinga ka na. Sigaw ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa bintana. Dahil sa sobrang takot, lumapit si Elpidio sa bintanang nakaharap sa punong mangga sa kanilang bakuran. Ang hangin sa labas ay malakas ang pag-ihip, nagiging sanhi ng pagsayaw ng mga anino ng mga dahon sa lupa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng puting duster, ang paboritong suot ni Eva. Nakatayo ito sa ilalim ng puno, ang buhok ay mahaba at natatakpan ang mukha. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang kamay, tila tinatawag si Elpidio na lumapit. Eva, ang tanging lumabas sa bibig ni Elpidio. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina at bumagsak siya sa sahig habang nakatitig sa aninong dahan-dahang naglalakad palapit sa kanilang pintuan. Isang mahinang kalos ng kuko sa kahoy ng pinto ang narinig nila. Dahan-dahan. Tila isang nilalang na naghahanap ng paraan para makapasok. Elpidio, buksan mo ang pinto. Nagdala ko ng aros kaldo. Ang boses ni Eva ay tila isang lason na pumasok sa bawat sulok ng kanilang diwa. Hindi na alam ng mag-ina kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni. Ang impyernong inihanda nila para kay Eva ay tila sila na ang unang nakararanas. Ang perang ito ang magiging bayad sa lahat ng paghihirap natin, Elpidio. Isang pirma na lang at mabubura na ang lahat ng alaala ng babaeng yon. Ang boses ni Aling Escolastica ay puno ng pagmamadali habang naglalakad sila sa loob ng malamig at malawak na lobby ng National Insurance Commission. Suot ng matanda ang kanyang pinakamagandang barotsaya, tila ba dadalo sa isang pista imbes na sa isang tanggapan ng gobyerno. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay balot ng takot dahil sa mga multong nakita kagabi, na yon ay nagniningning na muli sa ganid. Sa tabi niya, si Elpidio ay tila isang aninong walang buhay. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang itim na bilog sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig sa loob ng bulsa ng kanyang barong. Pumasok sila sa loob ng opisina ni Attorney Ramos. Ang amoy ng lumang papel at aircon ay bumalot sa kanila. Sa ibabaw ng lamesa, nakalapag ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento at isang itim na pluma. Maupo kayo, Mr. Valdez, Aling Escolastica. Bungad ni Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Nayon ang araw ng huling beripikasyon bago namin ilabas ang tseke para sa claim ni Mrs. Eva Mendoza Valdez. Ngunit bago ang lahat, kailangan ko munang itanong, sigurado ba kayong wala na kayong ibang gustong sabihin tungkol sa pagkamatay niya? Attorney, ilang beses ba namin sasabihin? Pasigaw na sagot ni Escolastica. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagmamaang-maangan. Namatay ang manugang ko dahil sa komplikasyon. Napakasakit para sa amin ang mawala siya. Lalo na't dala-dala niya ang aking apo. Huwag niyo na po kaming pahirapan pa. Ibigay niyo na ang nararapat sa amin
para kahit paano ay makapagsimula kami ng bagong buhay. Kinuha ni Elpidio ang pluma. Ang dulo nito ay dahan-dahang lumalapit sa puting papel. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang tibok ng puso ni Eva mula sa telepono kagabi. Naramdaman niya ang lamig ng hangin sa kanyang batok. Ngunit ang ganid ay mas matimbang kaysa sa konsensya. Dahan-dahan niyang idinikit ang dulo ng pluma sa papel. E-V-A. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pirma, ang malaking pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng bisagra ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan. Isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob. Ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng isang tila banal na ningning sa figurang iyon. Isang babaeng nakasuot ng malinis na puting duster, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang tiyan ay kitang-kita ang paglaki. Ang buhay na inakala nilang napatay na nila. Ang pirma mo, Elpidio, ay hindi magbibigay sa iyo ng kayamanan. Ito ang magbibigay sa iyo ng rehas. Ang boses ni Eva ay matatag, malalim at puno ng awtoridad. Wala na ang takot, wala na ang pang-inginig. Nalaglag ang pluma mula sa kamay ni Elpidio. Lumikha ito ng isang mahinang tunog sa ibabaw ng dokumento bago gumulong patungo sa sahig. Ang mukha ni Escolastica ay naging kulay abo. Ang kanyang bibig ay bumukas. Ngunit walang salitang lumabas. Tila nakakita siya ng isang bangkay na bumangon mula sa hukay upang maningil. Eva? Mumultuhin mo ba kami kahit dito? Nauutal na tanong ni Elpidio. Napaatras siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Hindi ako multo, Elpidio. Ako ang katotohanang sinubukan ninyong ibaon sa lupa. Sagot ni Eva habang dahan-dahang lumalapit sa hapag. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na hair clip. Narito ang bawat salita ninyo. Ang bawat plano ninyong lasunin ako. Ang bawat tawa ninyo habang pinag-uusapan ang halaga ng buhay ko at ng anak natin. Pumasok si Estong kasama ang dalawa pang pulis. Ang malamig na bakal ng posas ay kuminang sa ilalim ng ilaw. Elpidio Valdez, Escolastica Valdez, inaaresto kayo sa kasong attempted murder at insurance fraud. Kasama na rin ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Dalia Valdez. Wala kayong ebidensya! Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan! Hiyaw ni Escolastica. Sinubukan niyang dambahin si Eva. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot ng isang hayop na nasusukol. Mamatay ka na! Dapat ay patay ka na! Ngunit hinarangan siya ni Estong. Sa isang mabilis na galaw, naramdaman ng matanda ang lamig ng bakal na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang kanyang rosaryo na kanina ay hawak niya ng mahigpit ay nalaglag at sumabog sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkalat sa bawat sulok ng silid, simbolo ng kanyang huwad na kabanalan na tuluyan ng nawasak. Napaluhod si Elpidio sa sahig. Humahagulgol siya, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot sa kanyang kinabukasan. Eva. Patawad. Mahal kita, Eva. Ginawa ko lang ang utos ni nanay. Tinitigan siya ni Eva ng may halong habag at pandidiri. Ito ang lalaking minahal niya. Ito ang lalaking ama ng kanyang anak. Ngunit na yon, nakikita niya lamang ang isang maliit at duwag na tao na mas pinili ang pera kaysa sa pamilya. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay, Elpidio. Ang pag-ibig ay nagliligtas. Sabi ni Eva habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang golden moment ay dumating nang maramdaman niya ang muling pagsipa ng kanyang anak. Isang malakas at masayang sipa, tila sumasang-ayon sa kalayang nakamit ng kanyang ina. Habang hinihila palabas ng opisina ang mag-inang Valdez, ang ingay ng kanilang mga sigaw at pagmura ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Naiwan si Eva sa loob ng silid, kasama ang katahimikan na dati ay kinatatakutan niya.
Ngunit ngayon ay naging katuwang na niya sa kapayapaan. Tumingin siya kay attorney. Ramos at kay Estong. Salamat. Salamat dahil ibinigay niyo sa akin ang pagkakataong mabuhay muli. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Eva. Sa ibabaw ng lamesa, sa loob ng folder ng insurance ni Dahlia, may nakitang isang lumang litrato. Isang litrato ni Dahlia na may hawak na isang sulat. Ang sulat na yon ay may pangalang hindi pamilyar kay Eva. Ngunit tila ito ang huling piraso ng puzzle na hindi pa nabubuo. Sino ang taong tinutukoy ni Dahlia bago siya mamatay? At may iba pa bang kasabwat ang pamilya Valdez na hindi pa nadidiskubre? Ang bawat hakbang ni Eva patungo sa labas ng gusali ng Insurance Commission ay tila pagbuwag sa isang napakabigat na pader na matagal nang nakaharang sa kanyang landas. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang sariwang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Isang hanging hindi na hinaluan ng amoy ng lason o ng mapanlinlang na pabango ni Aling Escolastica. Ngunit sa likod niya, ang ingay ng katarungan ay nagsisimula pa lamang umalingaw-ngaw. Sa loob ng presinto ng Cavite, ang ingay ng mga typewriter at ang dahan-dahang panikot ng mga electric fan sa kisame ay naging saksi sa pagguho ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Nakaupo si Elpidio sa isang malamig na upuang bakal. Ang kanyang barong na kanina ay maayos ay gusot-gusot na ngayon. Tila ba sumasalamin sa kanyang nadururog na dangal? Sa kabilang dako, si Aling Escolastica ay nananatiling matigas ang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit habang nakatingin sa mga pulis. Attorney, please! Hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. Ako ay isang matandang may sakit. Kailangan ko ng gamot. Ang hiyaw ni Escolastica. Ang kanyang boses ay pumapailalim sa bawat sulok ng presinto. Ang babaeng yan, si Eva, siya ang may pakana ng lahat. Inimbento niya ang lahat dahil gusto niyang makuha ang pera ng anak ko. Ngunit pumasok si Estong, dala ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina nito ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga Valdez. Aling Escolastica, tumigil na po kayo. Mayroon kaming testimonya mula sa botika kung saan niyo binili ang Thakfin ng walang reseta. Mayroon din kaming audio recording mula sa hair clip ni Eva. At higit sa lahat, mayroon kaming panibagong testigo. Biglang tumahimik ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Sa pintuan ng interrogation room, pumasok ang isang babaeng may edad na. Suot ang isang simpleng t-shirt at may mga matang puno ng pait. Ito si Amparo, ang kapatid ni Dahlia, ang unang asawa ni Elpidio. Amparo? Bulong ni Elpidio. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Oo, Elpidio. Ako nga. Sagot ni Amparo. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol mula sa nakaraan. 10 taon akong nanahimik dahil tinakot ninyo ako. Sinabi ninyong papatayin niyo rin ang pamilya ko kung magsasalita ako tungkol sa pagkamatay ni Dahlia. Sinabi niyo sa barangay na nagpakamatay siya dahil sa depression. Pero alam ko ang totoo. Nakita ko ang botelyang iyon sa altar ni Aling Escolastica noon pa man. Dito na tuluyang bumigay si Elpidio. Napasubsob siya sa lamesa. Ang kanyang mga hikbi ay tila pag-agos ng maruming tubig mula sa isang baradong kanal. Patawad. Patawad, Amparo. Patawad, Eva. Wala akong nagawa. Si nanay ang nagsabi. Si nanay ang may gusto ng lahat. Walang hiya ka, Elpidio. Binuhay kita. Pinag-aral kita. Sigaw ni Escolastica. Sinubukan niyang dambahin ang sarili niyang anak. Ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Ang matunog na pagtama ng bakal ng posa sa gilid ng mesa ay nagbigay ng isang mapait na musika sa eksena. Habang nangyayari ito, ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang barangay sa Cavite. Ang mga kapitbahay na dati ay nauto ng kabutihan ni Aling Escolastica ay nagtipon-tipon sa labas ng kanilang bahay. Ang bawat bulungan
ay naging sigaw ng pagkadismaya. Ang akala namin ay santa. Iyon pala ay isang mamatay tao. Sigaw ni Aling Nena habang nakatitig sa saradong pintuan ng bahay ng mga Valdez. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na kinatatakutan ng bawat Pilipino ay tuluyan ng lumamon sa pangalan ng kanilang pamilya. Wala nang titingin sa kanila ng may respeto. Wala nang tatanggap sa kanilang mga rason. Sa labas ng presinto, nakatayo si Eva sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Nakatitig siya sa malayo. Pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Estong. Tapos na ang lahat, Eva. Nakapiit na sila. Ang kaso ni Dalia ay muling bubuksan at tinitiyak ko sa iyo, hindi na sila makakalabas pa ng bilangguan. Wika ni Estong. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan at pag-aalaga. Tumingin si Eva sa kanya, ang isang maliit na ngiti ng kapayapaan ay gumuhit sa kanyang mga labi. Salamat, Estong. Dahil sa'yo, nahanap ko ang lakas na hindi ko akalaing meron ako. Pero ang pinakamasakit ay ang maisip na ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya palang kukuha nito. Huwag mo nang isipin yon, Eva. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang bagong buhay na naghihintay sa inyo. Sagot ni Estong habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na sobre. Ito ang mga dokumento para sa legal na paghihiwalay ninyo ni Elpidio. At ang insurance claim, dahil ikaw ang biktima at sila ang suspect, ang korte ang magpapasya na magpunta ang lahat ng pondo sa isang trust fund para sa anak mo. Hinawakan ni Eva ang sobre ng mahigpit. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na hindi maalis sa kanyang isipan. Paano kung ang kasamaan ni Escolastica ay may mas malalim pa palang pinagmulan? Bago sila umalis, isang abogado ang lumapit kay Estong. May dala itong isang mensahe mula sa loob ng selda. Gusto raw kayang kausapin ni Elpidio, Eva. Sabi niya, may isa pa siyang huling sikreto na dapat mong malaman tungkol sa iyong sariling pamilya. Napatigil si Eva. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Isang huling anino mula sa nakaraan, ang tila nagbabadyang muling sumulpot. Haharapin ba niya ang huling katotohanan ito o tuluyan na niyang tatalikuran ang lahat para sa kanyang katahimikan? Ang amoy ng luma at mamasa-masang semento sa loob ng kulungan ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Eva. Sa bawat hakbang niya sa mahaba at madilim na pasilyo, nararamdaman niya ang malamig na hangin na nagmumula sa mga rehas na bakal. Hindi niya akalaing babalik pa siya sa lugar na ito. Ngunit ang huling mensahe ni Elpidio ay tila isang tinik na hindi siya hahayaang makatulog ng payapa. Nakatayo siya sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, nakaupo si Elpidio. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang boses na puno ng panilinlang. Ang kanyang asawa ay tila isang balat na lamang na iniwan ng isang ahas. Tuyo, walang buhay, at puno ng pagsisisi. Salamat. Salamat dahil dumating ka, Eva. Ang boses ni Elpidio ay nanggagaling sa isang maliit na speaker, tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Anong gusto mong sabihin, Elpidio? Huwag mo na ubusin ang oras ko sa mga kasinungalingan. Matatag na sagot ni Eva habang hinahaplos ang kanyang tiyan na ngayon ay lalong bumigat. Yumuko si Elpidio. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay lumikha ng isang mahinang kalansing sa ibabaw ng lamesang bakal. Ang totoo, hindi lang insurance ang dahilan kung bakit ka kinuha ni nanay para sa akin. Alam niya kung sino ang tatay mo, Eva. Alam niya na ang lupang kinatatayuan ng karinderiya mo noon ay bahagi ng isang malaking mamanahin na ninakaw niya sa pamilya niyo maraming taon na ang nakalilipas. Pinakasalan kita dahil gusto niyang siguraduhin na hindi mo kailanman malalaman ang totoo.
Gusto niyang makuha ang lahat sa'yo, pati ang dangal mo. Naramdaman ni Eva ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang buong buhay niya, ang kanyang pagsasama kay Elpidio, ay isa palang mahabang dula na isinulat ng isang ganid na matanda. Ang bawat yakap, bawat pangako ay bahagi ng isang malaking pagnanakaw. Patawad, Eva. Patawad dahil naging duwag ako. Hikbi ni Elpidio. Tumayo si Eva. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na awa. Ang patawad ay hindi ibinibigay sa isang salita lang, Elpidio. Ito ay pinaghihirapan. Ngunit para sa akin at sa anak ko, tapos na ang ugnayan natin. Ang katotohanang sinabi mo ngayon ay hindi na magpapabalik sa akin, kundi magbibigay sa akin ng dahilan para lalong lumayo. Habang lumalabas si Eva ng presinto, ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puson. Isang hapdi na nagsisimula sa likod at dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa isang poste. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Eva, anong nangyayari? Ang boses ni Estong ay puno ng pag-aalala habang mabilis itong tumatakbo patungo sa kanya. Estong, ang bata, lalabas na siya. Bulong ni Eva sa gitna ng isang matinding kontraksyon. Dinala sa ospital ni Doktora Elvira. Sa loob ng delivery room, ang bawat hininga ni Eva ay tila isang panalangin. Ang baw ng sakit ay dahan-dahang pinalitan ng isang matinding determinasyon. Sa bawat pag-ire, nararamdaman niya ang paglabas ng lahat ng pait, lahat ng lason, at lahat ng takot na naging bahagi ng kanyang buhay sa piling ng mga Valdez. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang tunog ang bumasag sa lahat ng pighati. Ang unang tinig ng kanya anak, isang malakas at malinaw na hui na tila isang anunsyo ng tagumpay. Isang malusog na batang lalaki, Eva, nakangiting sabi ni Doktora Elvira habang inilalagay ang sanggol sa dibdib ni Eva. Naramdaman ni Eva ang init ng balat ng kanyang anak. Ang maliliit na kamay nito ay dahan-dahang humawak sa kanyang daliri. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali na ang lahat ng luha niya noong mga nakaraang buwan ay tila naging mga pedlas ng kaligayahan. Pangalanan natin siyang Liab, bulong ni Eva habang hinahalikan ang noo ng sanggol. Dahil sa gitna ng dilim, ikaw ang apoy na nagbigay sa akin ng liwanag. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating maliit na karinderya ni Eva sa Cavite ay naging isang maunlad na kainan na ngayon. Ang pangalang Eva's Hope ay nakasulat sa isang malaking signboard na gawa sa kahoy na nagniningning sa ilalim ng araw. Ang bawat putahe na inihahay niya ay puno ng pagmamahal at katapatan. Isang bagay na hinding-hindi na makukuha sa kanya ng kahit na sino. Nakatayo si Eva sa pintuan ng kanyang kainan, bit-bit ang kanyang anak. Nakita niya si Estong na dahan-dahang lumalapit, may dalang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas. May isang kakaibang ningning sa mga mata ni Estong, isang ningning na hindi lamang pagkakaibigan ang kahulugan. Mukhang napakaraming tao ngayon, Eva. Nakangiting sabi ni Estong. Salamat sa Diyos, Estong. Nakakaraos na kami ng maayos. Sagot ni Eva. Sa kabila ng kapayapaan, may isang huling bintana na naiwang bukas sa puso ni Eva. Habang pinagmamasdan niya ang masayang paligid, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada. Isang lalaking naka-Amerikana ang nakatitig sa kanya mula sa loob nito. Isang lalaking tila pamilyar ang mga mata. Tila may dalang mensahe mula sa isang mundong akala niya ay tuluyan na niyang iniwan. Sino ang lalaking ito? At ang pagkamatay ba ni Dahlia at ang lihim ng kanyang tatay ay tunay na natapos na?
O ito ay simula lamang ng isang mas malaking pagbubunyag? Ang liwanag ng takip silim sa Cavite ay tila isang malambot na kumot na kulay ginto, dahan-dahang bumabalot sa bawat sulok ng kainan na Eva's Hope. Ang ingay ng mga nagtatawa ng pamilya at ang mabangong amoy ng bagong luto na arroz caldo, na ngayon ay simbolo na ng paghilom sa halip na lason, ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Eva. Pinagmamasdan ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Liab na masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Lumapit ang lalaking naka-Amerikana na nakita ni Eva noong nakaraang taon. Siya si Attorney Manuel, ang legal na kinatawa ng yumaong ama ni Eva. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mga huling dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng lupain at ari-ariang kinuha ni Escolastica Valdez ay pormal na nang naibalik sa pangalan ni Eva. Justice has been served, Eva. Maugong na sabi ni Attorney Manuel habang iniaabot ang panulat. Ang iyong ama ay hindi kailanman nakalimot. Ang liham na iniwan ni Dahlia bago siya pumanaw ay ang susi para mahanap ka namin. Gusto ni Dahlia na malaman mo ang totoo, kahit huli na para sa kanya. Hinawakan ni Eva ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa pagkakataong ito ay hindi para sa kamatayan, kundi para sa isang matatag na pundasyon ng kinabukasan ni Liab. Salamat, Attorney. Ngayon, ang bawat butil ng palay at bawat patak ng pawis ko ay para na sa katotohanan. Nang umalis ang abogado, dahan-dahang lumapit si Estong. Suot niya ang kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mukha ay malambot at puno ng paghanga. Eva, nabalitaan ko ang desisyon ng korte. Habang buhay na pagkabilanggo ang hatol kay Escolastica, at si Elpidio naman ay may mahabang panahon pa para pagbayaran ang kanyang mga nagawa sa loob ng selda. Tumingin si Eva sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang bilangguan, ngunit wala na siyang naramdamang poot. Ang galit na dati ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang puso, na yon ay naging isang malamig na abo na lamang na tinangay na ng hangin. Napatawad mo na ba sila, Eva? Tanong ni Estong. Ang boses niya ay halos pabulong na dahil sa takot na baka masaktan ang kaibigan. Huminga ng malalim si Eva. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Hindi ko malilimutan ang ginawa nila, Estong. Pero pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa dilim ng matagal. Pinatawad ko na ang tadhana dahil ibinigay nito sa akin ang pagkakataong maging mas matatag. Ang kapayapaan ko ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng tawad, kundi sa aking desisyon na wag nang maging biktima. Dahan-dahang hinawakan ni Estong ang kamay ni Eva. Isang hawak na puno ng paggalang at isang pangako na hindi na kailanman muling mag-iisa ang babaeng ito. Handa ka na bang sumubok muli, Eva? Handa ka na bang buksan ang iyong puso sa isang taong hinding-hindi ka sasaktan? Hindi sumagot si Eva sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Estong habang pinapanood nila ang pagsikat ng unang bituin sa langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikan ng pangunawa at ng isang bagong simula. Ang kwento ni Eva ay hindi lamang kwento ng isang babaeng nakaligtas sa lason ng kanyang pamilya. Ito ay isang paalala na sa bawat pagtataksil, mayroong katarungan. Sa bawat luha, mayroong aral. At sa bawat pusong nadurog, mayroong pagkakataon para sa isang muling pagkabuhay na mas maliwanag at mas matatag kaysa sa dati. Ang bukas ay hindi na isang banta. Ang bukas ay isa ng pangako.